Reincarnation ng businesswoman sa school. Kabanata 196. Sumasang-ayon ako. Kung hindi tayo pupunta at titingnan ngayon, maaaring masikip ito mamaya, sabi ni Yan Zenglan. Gusto rin naming makita ulit. Tara na, sabi ni Master Fu, walang pagkaantala papasok sa tindahan. Sumunod sina Master Bai at Master Yan. Ayaw nilang abalahin si Guning, lalo na kapag may lalaki sa tabi niya. Ang Bai family ay pumangatlo, at ang Fu family ay nasa ikapitong pwesto sa listahan ng mga napakayaman at makapangyarihang mga pamilya. Maliban sa grupo ng mga master na iyon, ang pamilya ay napumangalawa at ang O family na nasa ikalima ay dumating din mamaya. Bagamat hindi dumating ang mga pinuno ng kanilang pamilya, ang mga bisita ay sapat na mahalaga upang kumatawan sa kanilang mga pamilya. Ipinadala ng pamilya ay si Ai Weichen, na bunsong apo ni Master Ai, para dumalo sa seremonya. Siya ay isang 27 taong gulang na matangkad, gwapong lalaki na may hangin ng kakisigan. Ang kanyang hitsura ay pumukaw ng kaguluhan sa mga kababaihan. Ipinadala ng pamilya O si O Nyanin, na siyang panganay na anak na babae ng pinuno ng pamilya upang dumalo sa seremonya. Siya ay isang 30 taong gulang na ambisyosong babae, at tagapagmana ng O family. Ang pamilya Ai at ang pamilya O ay nagpapanatili ng malapit na koneksyon sa isa't isa sa mga henerasyon. Ang paningin ni Ai Weichen at O Nyanin ay nahulog kay Leng Xiaoteng sa isang segundo, pagkatapos ay lumayo, ngunit napansin ni Guning ang pagkagulat sa kanilang mga mata. Oo, talagang nabigla at namangha sila. Inayos ko na pumunta sila rito, sabi ni Leng Xiaoteng kay Guning sa malumanay na boses. Pareho ang ideya ni Guning nang sumulyap sina Ai Weichen at O Nyanin kay Leng Xiaoteng. Nagulat siya na kilala sila ni Leng Xiaoteng dahil galing sila sa sobrang makapangyarihang pamilya. Mas tiyak na ngayon ni Guning na hindi simple si Leng Xiaoteng. Na-curious siya ngayon tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Leng Xiaoteng. Tila mas maimpluwensya ang lalaki kaysa sa inaakala niya. Gayunpaman, hindi niya ito tatanungin, sa halip, maghihintay siya hanggang handa itong sabihin sa kanya ang totoo. Samantala, hindi maintindihan ni Guning kung bakit mukhang gulat na gulat sina Ai Weichen at O Nyanin nang pumasok sila sa loob. Inayos ni Leng Xiaoteng na dumalo sila sa seremonyang ito. Dapat nilang malaman na pupunta rito si Leng Xiaoteng. Kaya bakit parang nagtataka pa rin sila? Mga ad ng pub future. Isang ideya ang bumungad kay Guning nang bigla. Dahil ba sa kanya? Biglang napagtanto ni Guning na sinabi sa kanya ni Xu Jinchen na si Leng Xiaoteng ay hindi kailanman nagkaroon ng kasintahan o sino mang babae sa kanyang tabi. Ipinalagay ni Guning na nagulat sila nang makitang kasama niya si Leng Xiaoteng. Tama siya. Parehong nagulat sina Ai Weichen at O Nyanin na si Leng Xiaoteng ay may kasamang babae, at parang close sila. Gayunpaman, hindi nila binati si Leng Xiaoteng para hindi ilantad ang kanilang relasyon. Pagkatapos nilang may padala ang mga regalo, agad na nakipagtsismisan si O Nyanin kasama si Ai Weichen sa isang tabi. Weichen, si boss may kasamang babae. Nako, babae. Hindi ba siya ayoko ng masyadong malapit sa isang babae? At, maaari ba silang maging mag-asawa? Natuwa si O Nyanin pati na rin nabigla. Isa itong malaking balita kung tutuusin. Hindi ko alam kung couple ba sila o hindi, pero sigurado akong close sila. Seryosong sabi ni Ai Weichen. Siyempre sila. Inilibot ni O Nyanin ang kanyang mga mata. Pagkatapos noon, unti-unting dumating ang maraming maimpluwensyang tao sa CTG, kabilang ang maraming dalubhasa sa Jade at negosyante. Dumating din si Zhou Yufeng. Marami sa kanila ang hindi nakakakilala kay Zhou Zhenghong, kaya hindi sila nagpadala ng mga mamahaling regalo, kundi mga basket lamang ng mga bulaklak at halaman. Ito ay hindi magalang kung sila ay dumating na walang laman ang mga kamay. Miss Gu, nagkataon lang. Nagulat si Zhou Yufeng nang makita si Guning. Bagamat hindi siya nakipag-ugnayan kay Guning, nagkaroon siya ng kahanga-hanga. Impression sa kanya. Hinangaan niya siya kahit papaano. Kaya't siya ay higit na nasasabik na makilala siya sa pagbubukas ng seremonyang ito. Ginoo.
Zhao, ikinagagalak kitang makilala. Nagulat din si Guning nang makita si Zhao Yufeng. Pagkatapos ay napagtanto niya na nakalimutan niyang anyayahan siya, at bahagyang nalungkot. Magkasama sila ngayon. Gayunpaman, ang negosyo ni Guning ay nakatuon sa Jade, kaya hindi pa sila kakompetensya. Si Zhao Yufeng ay kasangkot sa lahat ng uri ng alahas, at ang Jade ay bahagi lamang nito. Bilang karagdagan, ang pangunahing merkado ng negosyo ni Zhao Yufeng ay wala sa CTG. Mayroon lang siyang branch dito. Ang inaugural na pag-upload ng kabanatang ito ay naganap sa pamamagitan ng N0V3LB1N. Sa makatuwid, hindi sila magkaaway. Talagang ayaw itago ni Guning ang katotohanan na siya ang tunay na boss ng Jade Beauty Jewelry mula kay Zhao Yufeng. Ngunit napakaraming tao sa paligid, kaya hindi naging komportable para sa kanya na sabihin kay Zhao Yufeng ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Miss Gu, kilala mo ba ang boss ng Jade Beauty Jewelry? Tanong ni Zhao Yufeng. Mga ad ng Pub Future. Oo, sagot ni Guning. Hindi ko kilala ang amo, pero gusto kong tingnan ang King's Green. Kaya pumunta ako dito nang walang imbitasyon, sabi ni Zhao Yufeng. Medyo nahihiya daw siya. Pwede ba kitang ipakilala kay boss? Sabi ni Guning. Talaga. Iyan ay napakahusay. Maraming salamat, Miss Gu. Natuwa si Zhao Yufeng. Bagamat ang Jade Beauty Jewelry ngayon ay halos hindi maihahambing sa kanyang Furong Jewelry, hindi masamang ideya na mapanatili ang magandang relasyon sa amo nito. Iginiya ni Guning si Zhao Yufeng kay Zhou Zhenghong na siyang sumasalubong sa mga panauhin. Kasabay nito, nagulat si Qin Yifan at ang dalawa pa na kilala rin ni Guning si Zhao Yufeng. Ang pamilya Qin at ang pamilya Li ay parehong kasangkot sa industriya ng alahas, at pamilyar sila sa mga mahahalagang tao sa larangang ito. Binati lang ni Zhou Zhenghong ang kanyang mga bisita at ang mga bisita saglit pagkatapos ay papasok na sila sa loob para makita ang Jade. Kaya hindi ito naging sanhi ng anumang abala nang lumakad sina Guning at Zhao Yufeng. Uncle Joe, ito ang chairman ng Furong Jewelry, Zhao Yufeng, pagpapakilala ni Guning. Talagang nakilala ni Zhou Zhenghong si Zhao Yufeng bago siya ipinakilala ni Guning. Si Zhou Zhenghong ay nagtrabaho din sa industriya ng alahas. Ngunit dahil ipinakilala ni Guning si Zhao Yufeng sa kanya, dapat ay kilala nila ang isa't isa, kaya't binati siya ni Zhou Zhenghong nang may matinding sigasig. Natutuwa akong makilala ka, Chairman Zhao. Nice to meet you too, Mr. Zhou. Mangyaring huwag isipin. Ang aking pagdating ng walang imbitasyon, sabi ni Zhao Yufeng. Siyempre hindi. Ikaw ay ganap na tinatanggap. Gusto mo bang sabay na kumain pagkatapos ng seremonya? Iniaya ni Zhou Zhenghong. Gusto ko, sagot ni Zhao Yufeng. Ilang sandali pa silang nag-usap bago pumasok si Zhao Yufeng para makita ang King's Green. Labis na nagulat ang lahat sa tindahan ng Jade Beauty Jewelry na napakaraming maimpluwensyang tao ang dumating ngayon. Malinaw kay Zhou Zhenghong na ang lahat ay dahil kay Guning. Kahanga-hanga ang kanyang network. Gayunpaman, ang nangyari ng maglaon ay mas nakakagulat. Dumating din si Xiang Juntong, na siyang General Manager ng Tsinghua Group. Ang Tsinghua Group ay pag-aari ng Qinggang. Kabanata 177. Bagamat ang Tsinghua Group ay pag-aari ng Qinggang, hindi nito pinanindigan ang Qinggang, dahil mayroon itong sariling network, at hindi aabalahin ang Qinggang. Sa makatuwid, walang naniniwala na si Zhou Zhenghong ay may relasyon sa Qinggang. Gayunpaman, hindi naging madali ang magkaroon ng koneksyon sa Tsinghua Group. Ang mga industriya ng Tsinghua Group ay hindi nakakonsentrate sa CTG. Kaya kahit na mayroon itong mahigit 100 bilyong yuan sa mga asset, ito ay nireranggo lamang sa ika-4 na may 30 bilyong yuan sa mga asset, sa listahan ng pinakamayaman sa CTG. Ang listahan sa pinakamayaman sa lungsod G ay natural na nireranggo lamang ayon sa mga ari-arian o kayamanan sa lungsod G. Gayunpaman, walang makakaalam kung paano nagawang imbitahin ni Zhou Zhenghong ang halos kalahati ng mahahalagang tao sa lungsod G na dumalo sa kanyang seremonya ng pagbubukas.
Dumating ang mga figure na iyon hindi lamang para sa kapakanan ni Zhou Zhenghong, kundi para rin sa ikabubuti ng kanilang sariling negosyo. Nagpadala ang Tsinghua Group ng 20 sentimetro ang taas at 15 sentimetro ang lapad, natural na pulang coral sa Jade Beauty Jewelry. Ito ay napakalaki at bihira. Ang mga likas na pulang corale ay binubuo ng mga polyp. Ito ay lumago ng napakabagal at hindi muling nabuo. Umiral lamang ang mga pulang corale sa ilang kipot, kipot ng Taiwan, kipot ng Japan, kipot ng Baltic at dagat Mediteraneo. Dahil sa limitasyon ng mga lugar sa dagat, ang pulang coral ay sobrang mahalaga. Ang pulang coral ay isa ring organic na gemstone na may kaaya-ayang kulay at may kintab na texture. Lumaki ito sa malalim na dagat sa lalim na 1,000 hanggang 2,000 metro. Ito ay nakalista bilang isa sa 3 organikong hiyas, kasama ang mga perlas at amber, at isa sa 7 kayamanan. Ang mga kasulatan ng Eastern Buddhist. Ito ay itinuturing na isang simbolo ng mabuting hangarin mula noong sinaunang panahon. Ang natural na pulang coral na ito ay nagkakahalaga ng mahigit 10 milyong yuan, na ikinagulat ng lahat, kabilang si Guning. Kailangan niyang aminin na talagang mapagbigay si Sito Ye. Ang presyo nito ay hindi isang malaking bagay. Ang punto ay ang natural na pulang coral ay napakabihirang mabili sa merkado. Nagustuhan ito ni Guning sa unang tingin, at nagpa siya na iuwi ito bilang bahagi ng kanyang koleksyon. Si Leng Xiaoteng, sa kabilang banda, ay nalungkot nang makita si Guning na napakasaya sa regalo ni Sito Ye. Hindi niya agad nagustuhan ang natural na pulang coral. Pagkatapos nito, dumating si Kung Yuan, ang Chief of Staff ng Military Division sa CTG. Ang kanyang pagdating ay nagdulot ng panibagong sensasyon. Ano? Dumating din ang isang mahalagang figure sa dibisyon ng militar. Hindi na kailangang magtanong kay Leng Xiaoteng. Agad na naunawaan ni Guning na tiyak na inayos din niya ito, ngunit nagulat siya sa posisyon ni Kung Yuan. Siya ang Chief of Staff, na isang koronel sa hukbo. Kung naipadala siya ni Leng Xiaoteng dito, kung gayon si Leng Xiaoteng ay dapat nakamag-anak niya o nasa mas mataas na posisyon kaysa sa kanya. Mga ad ng Pub Future. Mas pinili ni Guning na paniwalaan ang pangalawang palagay. Kung siya ay nasa isang mas mataas na posisyon kaysa kay Kung Yuan, siya ay dapat na hindi bababa sa isang mayor na general. Sa pag-iisip niyan, biglang tumingin si Guning kay Leng Xiaoteng nang may pagtataka. Naunawaan ni Leng Xiaoteng kung ano ang nasa kay Guning. Isip, at ayaw niyang itago. Mayor General. Major General. Isa siyang Major General. Isang 25 taong gulang na mayor na general. Napakagaling. Karaniwan, ang isang mayor na general ay higit sa 40 taong gulang. Hindi napigilan ni Guning na huminga ng matagal. Naisip niya sa kanyang sarili, Leng Xiaoteng, ilang taon ka na noong sumali ka sa hukbo. At gaano karaming magagandang tagumpay ang nagawa mo. Biglang naramdaman ni Guning na umiyak. Napakahirap makamit ang posisyon ng mayor na general. Tiyak na itinaya niya ang kanyang buhay ng hindi mabilang na beses at nagbayad ng malaki para dito. Iniisip ang posibleng panganib na maaaring makaharap ni Leng Xiaoteng habang siya ay nasa isang gawain, sumakit ang puso ni Guning. Gusto niyang suriin ang mga sugat sa katawan nito. Kailangang may mga sugat sa kanyang katawan. Ang tanging tanong ay kung marami o kakaunti ang nasugatan. Si Leng Xiaoteng ay hindi magaling sa pag-iibigan, ngunit siya ay napakatalino, kaya naramdaman niya na agad na nag-aalala si Guning mula sa kanyang emosyon. Alam niyang nag-aalala ito sa kanya. Masaya siyang malaman iyon, ngunit masama rin ang pakiramdam niya. At tanging aliw lang ang nagagawa niya. Ayos lang ako. Hindi umimik si Guning, sinusubukang pakalmayan ang sarili. Hindi ito ang tamang oras para umiyak. Napansin din ni Qin Yifan na nag-aalala si Guning sa lalaki. Nakaramdam siya ng matinding sakit. Parang mag-asawa talaga sila. Nagpadala si Kung Yuan ng regalo ng calligraphy na isinulat ng sikat na artista, si Zhug Li. Mga ad ng Pub Future. Sa ngayon, ang tatak ng Jade Beauty Jewelry ay naging ganap na kilala.
Wala pang nakakita ng ganoong grupo ng mga maimpluwensyang panauhin mula sa lahat ng uri ng mahahalagang larangan. Ang Jade Beauty Jewelry Store ay hindi masyadong malaki ngayon, ngunit sikat na ito. Ang ikinagulat din ng mga tao ay ang kalidad at antas ng jade na ginamit ng Jade Beauty Jewelry. Ang jade ay nasa itaas ng katamtamang antas, ang ilan sa kanila ay nasa pinakamataas na antas. Nang mga 10 AM, nagsimulang magsalita si Jo Jenghong sa kanyang talumpati. Mga kagalang-galang na pinuno, mga natatanging panauhin, mga binibini, mga kaibigan, magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon, nandito kami para idaos ang opening ceremony ng flagship store ng Jade Beauty Jewelry. Bilang kinatawan ng Jade Beauty Jewelry Co., Limited. Nais kong ipahayag ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat. Si Jade, ang asensya ng lahat ng bagay, tinatamasa ang reputasyon ng Crown of Valuable Stones. Ito ay may magandang kahulugan ng swerte, talino, maharlika, at kapalaran. Ang Jade Beauty Jewelry ay gagawa ng high-end na jade na alahas. Hangarin natin ang isang maunlad na kinabukasan sa Jade Beauty Jewelry. Salamat sa lahat ng pumunta. Salamat. Pagkatapos ng talumpati, nagkaroon ng palakpakan. Pagkatapos ay oras na para sa pagputol ng laso. Sina Yan Zenglan, Kung Yuan at Master Bai ay sabay na pinutol ang laso. Pagkatapos ng ribbon cutting, maaaring magpareserba ang mga bisita para sa King's Green. Naisip ni Guning na kakaunti ang mga taong handang magbayad ng mataas na halaga para sa jade, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, mahigit 100 tao ang gumawa ng pagpapareserba. Gayunpaman, hindi sapat ang laki ng King's Green upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan, kaya maaari lamang silang mag-apply ng alternatibong plano. Sa kabutihang palad, naghanda si Guning ng Plan B para dito. Ang alternatibo ay tumawad ng palihim. Maaaring isulat ng mga customer ang presyo ng bid at mga uri ng alahas na gusto niya sa isang piraso ng papel, pagkatapos ay ibigay ang papel sa manggagawa. Kinokolekta ng manggagawa ang lahat ng mga piraso ng papel at ang pinakamapagbigay na mamimili ay mananalo ng King's Green. Ang N0V3 Larialm ay ang platform kung saan unang inihayag ang kabanatang ito sa N0V3L, V1N. Hindi nagtagal, ang mga resulta ay ipinahayag. Walang alinlangan, parehong nanalo sina Master Fu at Master Bai ng malawak na jade ring sa mas mataas na presyo kaysa sa iba. Si Guning ay kumita na ng mahigit 100 milyon yuan sa unang araw, bago pa man magbukas ang tindahan. Dahil reserbasyon lamang ito para sa mga alahas, bawat isa ay nagbayad ng deposito na 20%. Bukod dito, magkakaroon ng agwat sa pagitan ng paunang natukoy na bilang ng mga gramo at ang huling bilang ng mga gramo. Kung ang alahas ay lumampas sa paunang natukoy na bilang ng mga gramo na inilaan ng customer, hindi na kailangang magbayad ng higit pa para dito. At ang customer ay maaaring makakuha ng higit pa sa paunang natukoy na bilang ng mga gramo sa orihinal na presyo. At kung hindi naabot ng alahas ang paunang natukoy na bilang ng mga gramo na inilaan ng customer, ibababa ang presyo nito ng naaayon. Ito ay pangkalahatang kinikilala at tinanggap na ang bigat ng alahas ay hindi maaaring maging 100% tumpak. Kabanata 178. Siyempre, hindi sasamantalahin ni Guning ang kanyang mga customer, at ang alahas ay magiging mas mabigat lamang, hindi mas magaan. Hindi malaking bagay na hayaan ang mga customer na bilhin ang mga alahas sa mas mababang presyo. Hindi naman siya gaanong nagastos para makuha ang jade. Ginabayan ni Jo Jenghong ang mga bisita na kumain sa Huangdeng Hotel mamaya. Si Qin Yifan at ang dalawa pa ay hindi nagpakita mula sa simula hanggang sa huli. Nanatili ang lahat ng staff sa tindahan, at hindi sumunod kay Jo Jenghong sa hotel, kakain sila sa hapon. Ang Jade Beauty Jewelry Store ay hindi kalayuan sa Huangdeng Hotel. Ilang minuto lang ang lakad doon, kaya karamihan ay naglakad habang ang ilan ay nagmamaneho. Sa pahingang iyon, sinabi ni Leng Xiaoteng kay Guning, "Pakisuyong sundan mo ako."
May ibibigay ako sa iyo. Ano ito? Nagulat at na-curious si Guning. Sinundan niya si Leng Xiaoteng sa kanyang sasakyan sa parking lot. Inilabas ni Leng Xiaoteng ang isang kahoy na kahon mula sa kanyang sasakyan. Kasing laki ito ng 2 palad. Binuksan ni Guning ang kahoy na kahon, at naramdaman ang isang malakas na kapangyarihan na tumama sa kanyang mukha. Bahagya siyang nanginag, ngunit nang makita niya ang nasa loob, hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Mayroong 2 malalaking diamante sa loob nito. Ang isa ay asul, at ang isa naman ay pula. Parehong kasing laki ng itlog ng pugo. Mga ad ng Pub Future. Mayroon ding isang pulang dugo na jade bracelet at isang purple jade na kasing laki ng isang itlog. Isa itong top-level jade na tinatawag na purple eye. Hindi alam ni Guning ang presyo ng mga diamante, ngunit alam niya ang tungkol sa purple eye jade at ang pulang dugong jade bracelet. Ang purple eye jade ay nasa parehong antas ng Fulusho jade. Ang purple eye jade na ito ay kasing laki ng isang itlog, at dapat itong nagkakahalaga ng hindi bababa sa 200 milyong yuan. Ang unang pag-post ng kabanatang ito ay naganap sa pamamagitan ng N0V3L, B11N. At ang pulang dugo na jade bracelet ay mas mahalaga. Nabasa ni Guning ang balita sa internet na ang isang pulang dugo na jade bracelet na tumitimbang ng 46 na gramo ay naibenta sa presyong 480 milyong yuan sa auction. Ngunit itong pulang dugo na jade bracelet sa kahon ay kahit ilang gramo. Mas mabigat. Ang presyo sa auction ay karaniwang mas mataas kaysa sa presyo sa merkado. At ang eksaktong presyo ng alahas ay talagang nakadepende sa bumibili. Halimbawa, ang ginto, ito ay nagkakahalaga ng 300 yuan sa 1 gramo kung minsan, at nagkakahalaga ng 200 yuan sa 1 gramo sa ibang pagkakataon. Nagbago ang presyo nito. Mas mahalaga ito kaysa sa kanya, maangin na sabi ni Leng Xiaoteng. Natulala si Guning sa 1 segundo, at hindi alam kung ano ang sasabihin. Ipinaliwanag pa ni Leng Xiaoteng, ang pulang dugo na jade bracelet ay mas mahalaga kaysa sa pulang coral. Nang marinig iyon, agad na naunawaan ni Guning ang ibig sabihin ni Leng Xiaoteng. Humagalpak siya ng tawa bigla. Nagseselos si Leng Xiaoteng dahil lang pinadalhan siya ni Sito Ye ng isang mahalagang natural na pulang coral. Tinukso ni Guning, nagseselos ka ba? Namula si Leng Xiaoteng na hindi mapalagay, ngunit hindi niya ito itinanggi. Hindi alam ni Guning ang gagawin. Napakasensitibo ni Leng Xiaoteng. 2 beses na siyang nagselos kay Sito Ye ngayon. Sa totoo lang, hindi ito ganap na kasalanan ni Leng Xiaoteng. Dahil hindi pa pumayag si Guning na maging girlfriend niya, hindi siya nakaramdam ng katiyakan. Natatakot siyang tanggihan siya ni Guning kapag hindi siya gumanap ng maayos. Sobrang gusto ko, sabi ni Guning, inilagay ni Guning ang pulang dugo na jade bracelet sa kanyang palso. Hindi lamang ito nagustuhan ni Guning, ngunit lubos din itong naantig. Napakaganda at mahalaga. Pinakamahalaga, ito ay mula kay Leng Xiaoteng. Kaya maliban sa pulang dugo na jade bracelet, hinigop ni Guning ang lahat ng kapangyarihan mula sa iba sa kahon. Mga ad ng Pub Future. Ang kanyang jade eyes ay puno na ng kapangyarihan kahapon, at ang telepathic eye space ay lumawak ng 1 metro kwadrado pagkatapos. Saan mo nakuha ang mga ito? Tanong ni Guning na may pagkamausisa. Nakakuha ako ng ilan sa gitna ng pagtupad sa mga gawain. At ang iba ay nagpadala sa akin ng ilan. Marami pa ako sa kanila sa kabisera, sabi ni Leng Xiaoteng. Si Leng Xiaoteng ay walang interes sa alahas. Ito ay walang pinagkaiba sa isang bato sa mga mata ni Leng Xiaoteng. Kung hindi ito mabibili, hindi ito iingatan ni Leng Xiaoteng. Ngayon dahil nalaman niyang mahilig si Guning ng alahas, iingatan niya ito ng maayos para sa kanya. Hindi alam ni Guning na bumalik si Leng Xiaoteng sa kabisera upang dalhin ang mga alahas sa kanya hanggang ngayon. Pakiramdam niya ay maiiyak na naman siya. Ang lalaking ito ay hindi nagsabi ng mga sweet nothings, ngunit lahat ng kanyang ginawa ay mas espesyal at makabuluhan kaysa sa bibig na mga pangako. Ang mga aksyon ay nagsalita ng mas malakas kaysa sa mga salita.
Pinipigilan ni Guning ang kanyang pag-iyak at sinabing, pwede mo bang itago ito sa akin sandali? Hindi comfortable para sa akin na kunin ito ngayon. Hindi talaga komportable para sa kanya na humawak ng ganoong kalaking kahon. At sa presensya ni Leng Xiaoteng, hindi niya ito nailagay sa telepatikong espasyo sa mata. Kinuha ni Leng Xiaoteng ang kahon na gawa sa kahoy at ibinalik sa orihinal nitong pwesto. Pagkatapos noon ay dumiretso na ang dalawa sa Huangdeng Hotel. Dahil nandoon din si Master Bai at ang iba pang mahahalagang tao, hindi maaaring wala si Guning. Nag-abroad ang nangyari sa opening ceremony ng Jade Beauty Jewelry bago ito ipalabas sa news at 6:30. Ang balita ay naging viral sa internet sa loob ng maikling panahon. Ikinagulat ng lahat ang pagbubukas ng seremonya ng Jade Beauty Jewelry, lalo na ang mga kaedad na nagtrabaho sa industriya ng alahas. Sa kabutihang palad, ang Jade Beauty Jewelry ay gumawa lamang ng jade na alahas, at hindi pa kasama sa iba pang mga uri ng alahas. Samantala, sa wakas ay nagising si Xiaoping, ngunit ang una niyang reaksyon ay tanungin ang kalagayan ng Jade Beauty Jewelry, sa halip na ang kanyang sarili o ang kanyang sasakyan. Itinoon ni Mrs. Xiao ang kanyang mga mata sa balita ng Jade Beauty Jewelry, at tahimik na nagseselos dito. Honey, malaking balita ngayon ang Jade Beauty Jewelry. Mahigit kalahati ng mga celebrity sa CTG ang dumalo sa seremonya ng pagbubukas nito, kabilang ang Pamilya Ai, Pamilya Bai, Grupo ng Tsinghua, Pamilya O, Pamilya Fu at maging ang alkalde. Ang Chief of Staff din. Bago pa matapos si Mrs. Xiao, si Xiaoping ay tinamaan ng husto sa balita. Dumura siya ng isang subo ng dugo bago siya muling nawalan ng malay. Mahal. Honey. Doktor, please. Nagpanik si Mrs. Xiao sabay takbo sa doktor. Kasabay nito, si Wei Jiming, na siyang general manager ng entertainment industry ng Qinggang, ay nagpasya na ang kanyang anak ay kailangang maghiganti, kahit na ito ay kasalanan ng kanyang anak. Paprotektahan niya ang kanyang anak kahit na sinong may kasalanan. Gayunpaman, nag-alinlangan siya matapos niyang malaman na ang sasakyan ni Leng Xiaoteng ay pag-aari ng Pamilya Ai. Ang Qinggang ay hindi natatakot sa Pamilya Ai. Ngunit si Wei Jiming ay natatakot dito. Kabanata 199. Kung tutuusin, kasalanan ni Wei Feihong. Kung lihim niyang ginamit ang puwersa ng Qinggang para makaganti sa Pamilya Ai, parurusahan siya ng kanyang amo kapag nalantad ito. Kaya kahit nagalit si Wei Jiming, kailangan niyang isuko ito. Kung sakaling magdulot pa ng gulo si Wei Feihong, pinaalalahanan niya ang kanyang anak na maging mas maingat. Sa pagharap sa kanyang ama, kinailangan ni Wei Feihong na makinig sa panghihikayat. Pagkatapos kumain, bumalik si Guning sa tindahan kasama si Zhou Zhenghong. Nagsisiksikan na sa Jade Beauty Jewelry Store. Ang King's Green ay fully reserved, ngunit ito ay ipinapakita pa rin sa tindahan sa buong araw, kaya maraming pumunta dito upang makita ito. At marami ring bumili ng jade. Maganda ang pag-unlad ng CTG ngayon at maraming mayayaman sa lungsod na ito. Napansin ni Guning ang isang pamilyar na mukha nang pumasok siya sa loob. Ito ang babaeng kumain kasama si Li Zenzhen sa huling pagkakataon nang makatagpo ni Guning si Li Zenzhen sa isang restaurant. Bagamat minsan lang silang nagkita, malinaw na naalala ito ni Guning sa tulong ng kanyang natitirang memorya. Nang makita si Su Jing, walang kamalay-malay na tiningnan ni Guning kung nandito rin si Li Zenzhen. Handa na siyang maghiganti kay Li Zenzhen ngayon, ngunit wala si Li Zenzhen sa tindahan. Si Su Jing ay namimili lamang kasama ang isang lalaki na mga 30 taong gulang. Jingjing, hindi alam ni Li Zenzhen na narito ka para bumili ng alahas, tama ba? Tanong ng lalaki. Hindi ko sinabi sa kanya. Kapag nalaman niyang pumunta ako dito para bumili ng alahas imbes na mga tindahan ng alahas na pagmamay-ari ng pamilya niya. Magagalit siya sa akin, pero ang mga alahas sa mga tindahan ng pamilya niya ay napaka-ordinaryo, at hindi ko rin gusto ang disenyo nito. Masyadong mahal ang ibang mga high-end na brand. Ang tindahan na ito ay bagong bukas,
at ang mga customer ay maaaring magkaroon ng 10% na diskwento ngayon. Talagang kailangan kong tumingin dito, sabi ni Sujing, at nagreklamo siya ng kaunti tungkol kay Li Zenzhen. Nanatiling tahimik ang lalaki, at idinagdag ni Sujing, "Nako, hindi kami kakain ni Zenzhen ngayong hapon. Makikilala niya tayo sa Jungle Club bandang 9 AM ng umaga." Mga ad ng Pub Future. Malinaw na narinig ni Guning ang kanilang usapan. Matapos marinig ang schedule ni Li Zenzhen, nagkaroon ng magandang ideya si Guning. Ito ay isang perpektong timing, at hindi niya ito palalampasin. "Fine, pero natatakot ako na baka may ma-disappoint," biro ng lalaki. "Sa totoo lang, may simpatiya ako kay Senador. Playboy siya noon, pero ngayon malaki ang pinagbago para kay Zenzhen. Sa kasamaang palad, may gusto si Zenzhen sa ibang lalaki," sabi ni Sujing. "Gayunpaman, may simpatiya ako kay Li Zenzhen. 9 love siya sa lalaking ayaw sa kanya. Napakaraming taon na ang nakalipas. I don't think she can be together with him," sabi ng lalaki. "Talaga? Hindi sila katulad natin na nagmamahalan ng husto sa isa't isa," sabi ni Sujing, hawak ang kamay ng lalaki sa kaligayahan. Gayunpaman, naramdaman ni Guning na ang lalaki ay hindi kasing saya ni Sujing. Malamang na hindi ganoon kalalim ang pag-ibig ng lalaki kay Sujing gaya ng iniisip niya. Hindi nagtagal si Guning sa tindahan, at umalis kasama si Leng Xiaoteng. "Saan na?" tanong ni Leng Xiaoteng pagkasakay nila sa kotse. Parehong tanong ang nasa isip ni Guning. "Saan tayo susunod?" Sa oras na iyon, tumunog ang telepono ni Leng Xiaoteng. Kung nasaan man siya at kung ano man ang ginagawa niya, basta hindi siya pinagbabawalan, sasagutin niya ang tawag, lalo na kapag ang tumatawag ay kakampi niya. Palagi siyang tinatawagan ng kanyang mga kasamahan para sa isang mahalagang bagay. Ang tumatawag ay si Xu Jinchen sa pagkakataong ito. Hindi iniwasan ni Leng Xiaoteng si Guning. "Anong meron? Nasaan ka, boss?" tanong ni Xu Jinchen, o nagreklamo para maging tiyak. "May importante ka bang sasabihin?" Nang marinig ang boses ni Xu Jinchen, agad na naunawaan ni Leng Xiaoteng na wala siyang seryosong pag-uusapan sa kanya. "Walang seryoso actually. Gusto ko lang malaman kung nasaan ka ngayon. Dumating ako sa CTF kahapon at gusto kong puntahan ka, ngunit naka-off ang iyong telepono," sabi ni Xu Jinchen. Pakiramdam niya ay iniwan siya. "Masyado ka bang oras para pumatay?" tanong ni Leng Xiaoteng. Mga ad ng Pub Future. Agad na naramdaman ni Xu Jinchen ang panganib sa unahan. Naunawaan niya na kung bibigyan niya ang kanyang amo ng affirmative na sagot ngayon, pahihirapan siya, kaya agad niyang itinanggi, "No. Busy ako, bye." Binaba agad ni Xu Jinchen ang tawag. "Haha," tumawa ng malakas si Guning. Nagtanong siya ng may pagkamausisa, "Bakit siya takot na takot sa iyo?" Parang bata si Xu Jinchen sa harap ni Leng Xiaoteng. "Maraming beses ko na siyang pinarusahan," sagot ni Leng Xiaoteng. L1 Ter Eren 0v3L ang nag-host ng unang paglabas ng kabanatang ito sa N0vel, B1N. "Oh, tama ba ang sinabi ni Xu Jinchen na masama ka at palagi kang pinaparusahan?" tanong ni Guning, bagamat siya mismo ay hindi naniniwala. Gayunpaman, kinabahan si Leng Xiaoteng, na nagpapaliwanag ng walang pagkaantala, "Syempre hindi. Mahigpit kaming nag-training noon, at pinarusahan ko sila kapag tamad sila, kaya lahat sila ay natatakot sa akin." "Well, sa tingin ko tama ka," sang-ayon ni Guning. Talagang malinaw sa kanya kung gaano kalupit ang pagsasanay. Kapag tinamad ka, o hindi naabot ang mga pamantayan, mapaparusahan ka ng malubha. Kung hindi ka malakas, wala ka. Wala pa ring ideya si Guning kung saan sila susunod na pupunta. "Oh, pumunta tayo sa kalye ng mga antik," sabi ni Guning. Ang balita ng Jade Beauty Jewelry ay napunta sa maraming lungsod sa paligid ng CTG. Lahat ay nagulat sa engranding seremonya ng pagbubukas nito. Maaaring makalimutan ito ng mga tagalabas sa lalong madaling panahon pagkatapos nilang basahin ang balita. Ngunit ang mga tagaloob,
lalo na ang mga negosyante ng alahas at mga mahilig sa jade ay hindi na ito pinansin pa. Nagising si Xiaoping pagkaraan ng ilang sandali. Ngunit hindi pa rin niya matanggap ang katotohanan na si Zhou Zhenghong ang boss ng Jade Beauty Jewelry na nagdulot ng sensasyon sa paligid ng lungsod. Gusto niyang kalimutan ang lahat, ngunit lahat ng balita sa TV ay nagpapaalala sa kanya. Oh, paano ang pinto at ang kotse ko? Nalaman mo ba kung sino ang may gawa nito? Galit na tanong ni Xiaoping. Nabigo siya upang malaman kung sino ang kanyang inis, at kung sino ang nasira ang pinto ng kanyang tahanan at ang kanyang sasakyan. Walang ideya. Sinabi sa akin ng lalaki sa monitoring room na nasira ang tape sa isang tiyak na tagal ng panahon. Sa tingin ko ito ay isang scheme. May nagsadya, at malamang nasuhulan ang lalaki sa monitoring room. Tumawag na ako ng pulis, galit din si Mrs. Xiao. Naniniwala siya na hindi ito maaaring aksidente. Si Zhou Zhenghong kaya. Nagkaroon ka lang ng mga hoodlums para sirain ang tindahan niya kahapon, tapos sira ang pinto ng bahay namin at sasakyan mo ngayon. Kung hindi siya, wala na akong maisip na iba, sabi ni Mrs. Xiao. Napagtanto ni Xiaoping na posible nga ang sinabi ng kanyang asawa. Ang Jade Beauty Jewelry Store ay nagbukas ngayon gaya ng plano, na nangangahulugan na ang kanyang plano ay nabigo kagabi. Alam din niyang pagtataksilan siya ng mga hoodlum na iyon kung sa tingin nila ay kailangan ito. Kabanata 200. Para makasigurado, agad na kinuha ni Xiaoping ang kanyang telepono para tawagan ang nangungunang hoodlum. Gayunpaman, hindi pa rin sinasagot ng nangungunang hoodlum ang kanyang tawag, kaya tinawagan ni Xiaoping si Leader Hu pagkatapos. Sagot ni Leader Hu, "Kumusta, Mr. Xiao?" "Kumusta, Leader Hu? Tinulungan ako ng mga hoodlum na iyon na makitungo sa tindahan ni Zhou Zhenghong kagabi, ngunit hindi nila sinasagot ang tawag ko ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Sa tingin ko, malamang na nabigo sila. Maaari mo bang tulungan akong mahanap sila?" Bagamat nagngangalit ngayon si Xiaoping, hindi siya naglakas loob na ilabas ang kanyang galit kay Leader Hu. Talaga? Nagkaproblema ba sila? Nagulat si Leader Hu na kinaya ng Jade Beauty Jewelry ang mga hoodlum na iyon. Hindi itinanggi ni Leader Hu ang kahilingan ni Xiaoping. "Hayaan mo akong subukang hanapin ang mga ito at pagkatapos ay ipapaalam ko sa iyo ang minuto na gagawin ko." "Mabuti, maraming salamat," sabi ni Xiaoping sa kanya ibinaba ang tawag. "Mahal, paano kung talagang nasira ni Zhou Zhenghong ang pinto at sasakyan natin?" tanong ni Mrs. Xiao. "Kung totoo, ganoon din ang gagawin natin sa kanya. Siya ang nagpatalo sa akin ng daan-daang libong yuan sa pagkakataong ito." Nagtakip ng ngipin si Xiaoping na para bang siya ang biktima. Kung hindi siya humingi ng tulong sa mga hoodlum na iyon, hindi sana siya nakaganti sa kanya ni Zhou Zhenghong. Bilang karagdagan, hindi pa talaga ito nagawa ni Zhou Zhenghong. Hindi lang inis ni Xiaoping si Zhou Zhenghong, kundi pinalubha niya si Guning, na siyang tunay na boss ng Jade Beauty Jewelry. Mga ad ng Pub Future. Siyempre, hindi naging pipi si Xiaoping para magdulot ng gulo kay Zhou Zhenghong sa publiko. Magpaplano siya laban kay Zhou Zhenghong sa kanyang likuran. Sa huli, sina Guning at Leng Xiaoteng ay hindi pumunta sa kalye ng mga antik, dahil sa isang insidente sa kalsada sa kalahatian doon. Sila ay nasa isang lumang distrito ng lungsod G, at maraming tao pati na rin ang mga pulis na nagtipon-tipon sa bakana ng isang kalye, mabangis na nagtatalo. Hindi ito pinansin ni Leng Xiaoteng, na isang opisyal ng militar, kaya't inihinto niya ang sasakyan sa gilid, bumaba dito at naglakad. Dalawang grupo ng mga tao ang nakatayo laban sa isa't isa sa gitna ng maraming tao. Ang isang grupo ng mga mamamayan ay pawang may mga patpat at walis sa kanilang mga kamay, habang ang isa pang grupo, na mga pulis, ay pawang may hawak na mga baril. Ding Peiwei, bawal gumamit ng karahasan laban sa pulis. Bilang isang senior na guro, dapat mong malaman iyon. Gaano kalakas ang loob mong pangunahan ang iba na labanan kami sa kalye? Dadalhin ka sa police station. Malakas na sabi ng isang lalaki na nasa edad 30 anyos sa isang lalaking nasa kalagitnaan ng 40.
Ikaw ang hindi tapat. Hindi mo kami masisisi. Sumasang-ayon kami na ang mga negosyante ng real estate ay kailangang kumuha ng lupa upang bumuo ng isang bagong lungsod. Ngunit dapat mo kaming bigyan ng makatwirang presyo. Galit na nakipagtalo si Ding Peiwei. Nang marinig iyon, agad na naunawaan ni Guning kung ano ang nangyayari dito. Nais makuha ng negosyanteng real estate ang lupa, ngunit tinanggihan dahil sa mababang kabayaran. Nasaksihan ng L1 Legon ang unang publikasyon ng kabanatang ito sa N0vel B1N. Eksakto. Huwag isipin na wala kaming alam tungkol dito. Ang pagkuha ng lupa sa Dongcheng noong nakaraang taon ay isang magandang halimbawa. Ang lokasyon ng lupain ay katulad ng Zhengyang Street, at ang pundasyon ay nagkakahalaga ng 20,000 yuan, habang ang lugar ng gusali ay 10,000 yuan kada metro kwadrado. Gayunpaman, ano ang ginawa mo sa pagkakataong ito? Ang pundasyon ay nagkakahalaga lamang ng 15,000 yuan, at ang lugar ng gusali ay 7,000 yuan lamang kada metro kwadrado. Hindi mo ba sinasaktan ang interes namin? Galit na sabi ng isa pang tao. Paano ka naging masama? Hindi ka ba natatakot na parusahan ng Diyos? Pinuna ng lahat ng mamamayan. Nang marinig iyon, nagalit din si Guning. Ito ay tunay na hindi patas. Kanina pa niya inspeksyon ang paligid. Ito ay isang magandang lokasyon, at ito ay makatwiran kung ang pundasyon ay nagkakahalaga ng 20,000 yuan, at ang lugar ng gusali ay 10,000 yuan bawat metro kwadrado. Bagamat ito ay isang lumang distrito na hindi kasing unlad ng mga bago, may mga paaralan sa paligid, kabilang ang elementarya, gitna at mataas na paaralan. Kaya naman, marami ang pumupunta rito para bumili ng bahay kung marami pang tirahan. Ito ay magiging isang napakakumikitang deal. Mga ad ng Pub Future. Sa pag-iisip niyan, isang ideya ang bumungad kay Guning. Nagpasya siyang kunin ang lupaing ito. Dahil binigyan sila ng Hangyan Real Estate na ito ng mababang presyo, magtatakda siya ng mas mataas at mas makatwirang presyo. Ikaw, ang lalaking nakatayo laban kay Ding Peiwei ay tinawag na Zhang Guang. Siya ang pinuno ng lugar na ito, at hindi niya alam kung paano makipagtalo sa mga mamamayang iyon, dahil talagang binalak niyang kunin ang sobrang pera sa sarili niyang bulsa. Zhang Guang. Hayaan mong sabihin ko sa iyo na kung hindi tayo mabibigyan ng Hangyan Real Estate ng makatwirang presyo, hindi tayo bubuo anuman ang mangyari, sabi ni Ding Peiwei ng may determinasyon. Mabuti. Tingnan natin kung ano ang magagawa mo. Hindi alam ni Zhang Guang kung paano lutasin ang problema ngayon, kaya napagbantaan na lamang niya ang mga ito bago naglakad palayo kasama ang mga pulis. Sa kabutihang palad, walang nasugatan sa kaguluhang ito. Nang makaalis si Zhang Guang at ang mga pulis, naglakad si Guning papunta kay Ding Peiwei. Kahit na hindi alam ni Leng Xiaotong kung ano ang gagawin ni Guning, nakinig siya sa kanya at naghintay sa tabi ng kotse. Hi, Mr. Ding, pwede ba kitang makausap ng personal? Magalang na tanong ni Guning. Dahil nagawang pangunahan sila ni Ding Peiwei na labanan ang pagkuha, dapat ay isa siyang maimpluwensyang figure sa mga mamamayan. Naisip ni Ding Peiwei na si Guning ay isang estudyante sa kanyang paaralan. Nabigo siyang makilala, ngunit dahil may kausap ito, hindi niya ito tinanggihan. Pagkatapos, tumabi si Ding Peiwei kasama si Guning. Ano ang gusto mong pag-usapan sa akin? Tanong ni Ding Peiwei. Galit pa rin siya, ngunit sinubukan niyang manatiling malumanay sa harap ni Guning. Hindi itinago ni Guning ang kanyang intensyon, at direktang nagtanong, napansin ko na nag-aaway kayo tungkol sa pagkuha ng lupaing ito. Dahil ba ayaw mong umalis dito, o hindi ka kontento sa kabayaran? Nang marinig iyon, nagbitiw si Ding Peiwei at nagpaliwanag. 12 ng taon na akong nanirahan dito, kaya syempre ayaw kong lumayo, pero alam din natin na kailangang umunlad ang lungsod na ito, at mas maagang mangyari ang demolisyon. O mamaya. Kahit na ayaw nating gawin ito, hindi natin kayang lumaban sa gobyerno. Ngunit ang kompensasyon na inaalok ng Hangyan Real Estate ay masyadong mababa.
Paano kung mabibigyan kita ng makatwirang kabayaran kung saan ang pundasyon ay nagkakahalaga ng 20,000 yuan? At ang lugar ng gusali ay 10,000 yuan kada metro kwadrado, handa ka bang ibenta ang lupa sa akin? Ano? Nagulat si Ding Peiwei, hindi siya makapaniwala sa narinig. Kung sinabi iyon sa kanya ng isang 30 taong gulang na mature na babae, malamang na hindi siya magugulat, ngunit si Guning ay isang teenager na babae. Reincarnation ng businesswoman sa school. Kabanata 201. Kahit na, hindi inisip ni Ding Peiwei na nagbibiro siya. Nagulat si Ding Peiwei. Paanong ang isang teenager na babae ay nagkaroon ng hangin ng isang matagumpay na babaeng negosyante? Naiintindihan ko na masyado pa akong bata para maniwala ka na seryoso ako, pero sinadya ko talaga. Ang aking pamilya ay kasangkot sa industriya ng real estate. Kahit na ang kumpanya ng aking pamilya ay hindi maihahambing sa Hangyan Real Estate, mayroon kaming sapat na pera upang makuha ang lupaing ito. Kung handa kang isaalang-alang ang aking panukala, mangyaring makipag-usap sa mga mamamayan dito bago natin pirmahan ang kontrata, sabi ni Guning. Hindi makapagdesisyon si Ding Peiwei ng mag-isa, kaya hindi siya pinilit ni Guning na mangako sa kanya ng anuman. Gayunpaman, tiwala siya na kaya niyang ayusin ang deal. Sa simula ay nasa sabik si Ding Peiwei na marinig ang alok. Kung maaari silang magkaroon ng makatwirang kabayaran, hindi sila mag-aalala tungkol sa isyu sa pabahay. Gayunpaman, hindi nagtagal ay huminahon siya, at may pag-aalinlangan na nagtanong, dahil ito ay negosyo ng iyong pamilya, kaya mo bang, isang bata ang magdesisyon? At ang chairman ng Hangyan Real Estate ay si Fang Changsheng, na ang bayaw ay ang direktor ng Roads and Traffic Authority. At saka, ang pinsan ng direktor ay ang vice-alkalde. Sigurado ka bang kakayanin sila ng pamilya mo? Ang sino mang gustong makuha ang lupaing ito ay kailangang magkaroon ng pahintulot ng pamahalaan. Bagamat pinaniwalaan ni Ding Peiwei si Guning sa ilang lawak, pinagdudahan niya ang kakayahan nito. Hindi niya alam si Guning o ang background nito. Mahirap para sa kanya na umasa sa isang estranghero. Samantala, mas marami siyang alam tungkol sa Hangyan Real Estate, na isa sa 3 pinakamalaking kumpanya ng real estate sa CTG na may ilang bilyong yuan sa mga asset, na nireranggo sa ika-9 sa listahan ng pinakamayaman. Mayroon din itong suporta mula sa gobyerno. Ang dahilan kung bakit nakuha ng Hangyan Real Estate ang karapatan ng pagkuha bago ang bukas na pagkuha ay dahil mayroon itong malakas na network sa gobyerno. Naunawaan ni Guning na kailangan niyang ipakita ang kanyang kakayahang hikayatin si Ding Peiwei. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang suporta ko sa gobyerno ay mas malakas kaysa sa Hangyan Real Estate? Tanong ni Guning. Nang marinig iyon, nagulat si Ding Peiwei. Tinitigan niya ang mukha nito, nagbabalak malaman kung totoo ba iyon. Mga ad ng Pub Future. Idinagdag ni Guning, Mr. Ding, alam kong mahirap kang magtiwala sa akin dahil kakakilala pa lang natin at hindi pa tayo magkakilala, pero sana ay mapag-isipan mo ang aking alok. Kung handa kang ibenta sa akin ang lupang ito, maaari kong lagdaan ang kontrata at bayaran ka ng kabayaran sa site. Hindi mahalaga kung gusto mo ang kabayaran sa cash, tseke, sa pamamagitan ng paglipat o gusto mo lamang ng mga bahay, ako ay ganap na ayos dito. Hanggat pinirmahan mo ang kontrata, makukuha mo ang pera na dapat ay mayroon ka. Hindi ba sa tingin mo ito ay isang magandang alok? Gayunpaman, kung hahayaan mong kunin ng Hangyan Real Estate ang lupaing ito, hindi ka makakakuha ng makatwirang kabayaran. Nagulat si Ding Peiwei pati na rin kinikilig. Maaari nilang lagdaan ang kontrata at makuha ang kabayaran sa site. Hindi pa ito nangyari noon. Karaniwan, ang kabayaran ay ililipat lamang sa kanilang mga account pagkatapos na matapos ang pagkuha sa mahabang panahon. Kung matutupad ni Guning ang kanyang pangako, malaking bentahe ito sa kanila. At magiging masamang ideya kung ibinenta nila ang lupang ito sa Hangyan Real Estate. Malaki. Handa akong magtiwala sa iyo sa ngayon, at kakausapin ko ang aking mga kapitbahay mamaya, pinili ni Ding Peiwei na maniwala kay Guning. Napakagaling. Ito ang aking numero.
Mangyaring tawagan ako kapag nakapagdesisyon ka na. Gayunpaman, sana ay mapabilis mo ito, dahil kapag nalaman ito ng Hangyan Real Estate, magduruse ka sa ilalim ng pressure nito, paalala ni Guning sa kanya. Oo naman. Ibibigay ko sa iyo ang sagot bago ang gabing ito. Naunawaan din ni Ding Payway na kapag nalaman ng Hangyan Real Estate, malamang na mapipilitin silang ibenta ang lupang ito sa marahas na paraan. At sila ang magiging biktima. Maganda yan. Nais ding malaman ni Guning ang sagot ngayon. Pagkatapos makipagpalitan ng mga numero kay Ding Payway, muling nagtanong si Guning, "O, gaano kalaki ang kalyeng ito, at ilang kabahayan ang narito?" Ang Zhengyang Street ay humigit kumulang 70,000 metro kwadrado na may 558 kabahayan, sagot ni Ding Payway. Ang isang piraso ng lupa na 70,000 metro kwadrado ay hindi gaanong kalakihan, ngunit ito ay angkop na gawing tirahan, pangunahin dahil sa magandang lokasyon nito. Alas 4 ng hapon nang magpaalam si Guning kay Ding Payway, at huli na para pumunta sa kalye ng mga antik. Kinailangan din ni Guning na gamitin ang kanyang network para makakuha ng karapatan sa pagkuha ng lupa. Bagamat hindi siya binigyan ni Ding Payway ng affirmative answer pa, she believed na papayag sila. Walang tatanggi sa kanyang panukala lalo na sa harap ng Hangyan Real Estate, maliban kung ang Hangyan Real Estate ay handang mag-alok ng mas mataas kabayaran kaysa sa kanya. Mga ad ng Pub Future. Hayaan mo akong tulungan ka sa karapatan ng pagkuha ng lupa. Si Leng Xiaoteng ay wala sa tabi ni Guning, ngunit nanatili siya malapit at narinig ng malinaw ang kanilang usapan. Magiging komportable ba ito para sa iyo? Tanong ni Guning. Binalak niyang humingi ng tulong kay Yan Zhenglan dahil nagtatrabaho si Yan Zhenglan sa politika. Si Leng Xiaoteng ay naglingkod sa militar, at hindi gaanong pamilyar sa mga politiko. Siyempre, sabi ni Leng Xiaoteng, hindi naman ito big deal sa kanya. At kahit na ito ay isang malaking bagay, gagawin niya ang kanyang makakaya upang ayusin ito para kay Guning. Salamat, sagot ni Guning. Ayaw niyang masaktan ang damdamin nito. Si Leng Xiaoteng ay hindi personal na pamilyar sa mga awtoridad, ngunit ang kanyang pamilya ay sangkot sa politika. Ang pamilya Leng ay kasangkot sa militar, politika at negosyo, at siya ang pinuno ng 4 na karamihan. Mga maimpluwensyang pamilya sa kabisera. Oo. Si Leng Xiaoteng ang eksaktong panganay na apo sa kanyang pamilya na siyang nangungunang pamilya sa kabisera. Ngunit nakuha niya ang lahat ng pag-aari niya ngayon ng mag-isa at hindi kailanman humingi ng tulong sa kanyang pamilya. Sinabi ni Guning kay Leng Xiaoteng ang nangyari sa Shenghua Real Estate. Iniwasan ni Leng Xiaoteng si Guning na tumawag sa isang tao, kaya hindi alam ni Guning kung sino ang tinawagan niya. Hindi rin siya nagtanong. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang sikreto. Marami rin siyang inilihim kay Leng Xiaoteng. Ang unang paglabas ng kabanatang ito ay naganap sa N0 Velbian site. Hindi nagtagal, naayos na ang karapatan sa pagkuha ng lupa. Dahil doon, naging mga kakompetensya ang Shenghua Real Estate at Hangyan Real Estate. Nagpasya si Guning na isara ang deal bago pa man malaman ng Hangyan Real Estate ang tungkol dito. Agad niyang tinawagan si An Guangyao at sinabi sa kanya ang tungkol sa ginawa niya sa CTG, at sinabihan siyang ihanda ang kontrata kasama ang mga abogado at katulong bago niya ito tawagan muli. Kung ito ay matagumpay, kailangan niyang lumipad sa CTG bukas ng umaga upang dumaan sa mga pamamaraan. Inihanda na niya ang pera. Nang marinig ang balita, nagulat si An Guangyao sa kahusayan ni Guning. Bagamat ang kanyang pagkilos ay medyo biglaan at walang masusing pagsasaalang-alang, kailangang aminin ni An Guangyao na ginawa niya ang tamang desisyon. Karaniwan, ang isang kumpanya ng real estate ay kailangang gumawa ng mga allowance hindi lamang para sa mga pondo at manggagawa, kundi pati na rin ang lupa kapag ito ay magtatayo ng mga gusali. Kabanata 202. Hanggat mayroon kang sapat na pondo, madali kang makakakuha ng sapat na manggagawa, ngunit hindi madaling makakuha ng magandang piraso ng lupa. Kasabay nito, kailangan mong magkaroon ng pahintulot ng gobyerno. Kung hindi,
hindi ka magkakaroon ng kwalipikasyon upang makakuha ng isang piraso ng lupa kahit na may sapat na pondo. Alam ng isang Guangyaw na ang Hangyan Real Estate ay isang makapangyarihang kumpanya na may ilang bilyong yuan sa mga asset. Sa makatuwid, kahit na hindi niya alam kung tama ang desisyon ni Guning, nagtiwala siya. Pinili ng Hangyan Real Estate. Kailangang maging isang kumikitang deal kung gusto ng Hangyan Real Estate na ayusin ito. Gayunpaman, ang ikinababahala ni An Guangyaw ay ang pondo para sa pagtatayo ng mga gusali. Bahagyang nakalutang ang Shenghua Real Estate ngayon, at nakapag-loan na siya sa bangko. Hindi na siya muling makapagsangla. Kulang din si Guning ng sapat na pondo para itayo ang mga gusali. Ngunit wala siyang intensyon na makipagtulungan sa ibang kumpanya ng real estate, kaya hindi siya nagmamadaling magtayo ng mga gusali kahit na nakuha niya ang lupa. Binalak niyang itayo ang mga gusali pagkatapos ng kanyang bakasyon kapag pupunta siya sa probinsya Y para sa stone gambling para mangolekta ng pondo. Gayunpaman, hindi pa niya masabi kay An Guangyaw ang kanyang plano. Kailangan niyang ipakilala siya kay Zhou Zhenghong bago malaman ni An Guangyaw ang kanyang natatanging kakayahan sa stone gambling. Kung ganoon, hindi siya malito kung bigla siyang magkaroon ng malaking halaga mamaya. Naisip ni An Guangyaw na hindi ito ganap na secure na deal, ngunit pinili niyang paniwalaan si Guning. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag ay agad niyang inihanda ang kontrata at ipinaalam sa abogado kasama ang ilang maaasahang katulong. Nagulat silang lahat gaya ni An Guangyaw, ngunit hindi na nagpaliwanag pa si An Guangyaw, kaya hindi na nila tinanong kung bakit. Si Guning ay nakatanggap ng tawag mula kay Sito Ye mamaya. Biglang nagbago ang mukha ni Leng Xiaoteng, ngunit hindi niya pinigilan si Guning. Naunawaan ni Guning na hindi masaya si Leng Xiaoteng na napanatili niya ang malapit na relasyon kay Sito Ye, ngunit kailangan niyang sagutin ang tawag. Hay, kumusta ka na? Malaki. Libre ka ba ngayong gabi? Pwede bang sabay tayong kumain? Tanong ni Sito Ye. Mga ad ng Pub Future. Nang marinig iyon, hindi nasisiyahan si Leng Xiaoteng. Hindi alam ni Guning ang sasabihin. Hindi pa siya sumasagot. Patawarin mo ako. Busy ako ngayong gabi. Pwede ba tayong kumain sa ibang araw? Tumanggi si Guning dahil kay Leng Xiaoteng. Gayunpaman, hindi maiiwasan na siya ay kakain kasama si Sito Ye. Siya ay ginawa sa kanya ng isang pabor, at nagpadala sa kanya ng isang mahalagang regalo pagkatapos ng lahat. Hindi siya maaaring maglaro ng pipi. Sige, maghihintay ako, hindi iginiit ni Sito Ye, ngunit naisip ni Leng Xiaoteng na nililigawan ni Sito Ye si Guning. Malamang naging sensitibo ang mga lalaki pagdating sa kompetisyon para sa pag-ibig. Si Leng Xiaoteng ay walang alam tungkol sa romansa noon, ngunit ngayon ay nakakaramdam na siya ng anumang pahiwatig ng pagbabanta. Sa halip, hindi inisip ni Guning na may espesyal na damdamin si Sito Ye sa kanya, kaya wala siyang ideya kung paano haharapin ang nagbabagong emosyon ni Leng Xiaoteng. Walang namamagitan sa atin. Bakit bigla kang nagalit nang tinawag niya ako? Nagbitiw na tanong ni Guning. Hinahabol ka niya, sagot ni Leng Xiaoteng. Para siyang malungkot na bata. Grabe iyan. Ang humabol sa akin ay hindi siya, sabi ni Guning. Hindi niya namalayan na hindi siya naiintindihan ni Leng Xiaoteng hanggang ngayon. Kung gayon sino ang gumawa? Tanong ni Leng Xiaoteng. Ni-reject ko na siya. Hindi pa rin sinabi ni Guning kay Leng Xiaoteng kung sino ang humabol sa kanya. Nang marinig iyon, sa wakas ay gamaan ang loob ni Leng Xiaoteng. Hindi na siya nagtanong pa, dahil tinanggihan na ni Guning ang tao, at walang kabuluhan na malaman kung sino siya ngayon. Gayunpaman, hindi pa rin mapalagay si Leng Xiaoteng. Nararamdaman niya na iba ang pakikitungo ni Sito Ye kay Guning. Hindi na muling binanggit ni Leng Xiaoteng si Sito Ye, ngunit nanatili siyang maingat. Si Ding Peiwei ay aktibo, at hindi nagtagal ay nagkaroon ng pagtitipon kasama ang lahat ng mga kapitbahay upang pag-usapan ang deal na inaalok ni Guning. Ang ilan ay naniwala, habang ang ilan ay may pagdududa. Napakaganda nito para maging totoo. Mga ad ng Pub Future.
Sinabi sa kanila ni Ding Peiwei na maaari nilang makuha ang kabayaran sa cash o sa pamamagitan ng paglipat sa site kapag nilagdaan nila ang kontrata. Kaya't ang lahat ay sumang-ayon, bagaman marami pa rin sa kanila ang may hinala. Magiging ligtas lamang sila pagkatapos ng deal. Bandang alas 7 ng gabi, tinawagan ni Ding Peiwei si Guning at sinabi sa kanya na pumayag silang lahat. Sinabi sa kanya ni Guning na darating siya upang kunin ang lupain bandang alas 10:30 ng umaga bukas, at dapat nilang ihanda ang mga dokumento ng maaga. Upang maibsan ang pag-aalala ni Ding Peiwei, sinabi rin ni Guning sa kanya na nakuha na niya ang karapatan sa pagkuha ng lupa. Si Ding Peiwei ay namangha. Hindi niya inaasahan na napakahusay ni Guning. Akala pa niya ay matagal na niya itong pinaghandaan, pero kahit anong mangyari, sapat lang na kabayaran ang gusto nila. Sa pagsang-ayon na sagot mula kay Ding Peiwei, tinawagan ni Guning si An Guangyao, sinabihan siyang umalis papuntang CTG sa flight ng 8:30 AM bukas ng umaga. Sasanduan niya siya ng personal. Kapag pumirma sila ng kontrata, maaaring maingay at gulo. Kailangan ni Guning ng isang tao upang panatilihing maayos ang sitwasyon, at agad na kinuha ni Leng Xiaoteng ang trabaho. Pagkatapos ay nalaman ni Guning na ang Leng Xiaoteng ay mayroon ding isang korporasyon na nagbibigay ng mga serbisyo sa seguridad. Tinawag itong Shengxi Security Co. Limited. At lahat ng empleyado ay mga retiradong sundalo. Bukod dito, mayroong 2 antas ng mga manggagawa sa seguridad sa Shengxi Security Co. Limited. Ang isa ay isang security officer, at ang isa ay isang bodyguard. Ang mga karaniwang opisyal ng seguridad ay karaniwang mga retiradong sundalo, habang ang mga bodyguard ay mga retiradong special forces. Ang huli ay mas mahal kaysa sa una. Maraming mga retiradong sundalo ang hindi makahanap ng maayos na trabaho. Kaya naisip ni Leng Xiaoteng na magandang ideya na magtatag ng isang kumpanya ng seguridad na pangunahing kumukuha ng mga retiradong sundalo. Gayunpaman, sa hindi inaasahan, ang kumpanya ay mabilis na lumago, at ngayon ay may mga sangay sa bawat malaking lungsod at lalawigan. Ginawa ng kabanatang ito ang unang paglitaw nito sa pamamagitan ng N0V3 Pound 1N. Ang Shengxi Security Co. Limited ay iba sa Tsinghua Security Co. Limited, na kabilang sa Qinggang. Ang kumpanya ng seguridad ng Qinggang ay umasa sa katanyagan at dami nito, ngunit ang kumpanya ni Leng Xiaoteng ay sikat sa kakayahan at kalidad nito. Napakahigpit ng pagsusuri sa Shengxi Security Co. Limited. Regular na susuriin ng kumpanya ang mga empleyado nito, at isa itong high-end na kumpanya. Bumaling ang mga negosyante sa Tsinghua Security Co. Limited. Habang pipiliin ng mga opisyal ang Shengxi Security Co. Limited. At maliban sa senior management sa Shengxi Security Co. Limited, walang nakakaalam na si Leng Xiaoteng ang tunay na boss nito. Pagkatapos ng hapunan kasama si Leng Xiaoteng, sinabi ni Guning kay Leng Xiaoteng na kailangan niyang harapin ang isang bagay na personal, at sinabihan siyang magpahinga. Magkikita sila bukas. Iginagalang ni Leng Xiaoteng si Guning gayon din ang kanyang privacy. Kaya kahit na curious siya, hindi niya ito tinanong. Ayaw niyang manghimasok sa privacy nito. Oh, saglit lang. Nang maghihiwalay na sila ay may naisip si Leng Xiaoteng. Kabanata 203. Ano? Tanong ni Guning. Si Leng Xiaoteng ay naglabas ng isang kahon, iniabot ito kay Guning. Ito ay para sa iyo. Muli. Ang dami mo ng regalo sa akin ngayon. Hindi alam ni Guning ang gagawin. Si Leng Xiaoteng ay dapat nasa isang pagsasaya sa pagbibigay ng regalo ngayon. Iba na sa pagkakataong ito, sabi ni Leng Xiaoteng. Kinuha ito ni Guning, at binuksan ito kaagad. Gayunpaman, sa sandaling makita niya kung ano ang nasa loob, ang kanyang mga mata ay namilog sa gulat. Ikaw. Sinabi mo na ang pares ng Dragon at Phoenix ay nangangahulugang walang hanggang pag-ibig. Itinoon ni Leng Xiaoteng ang kanyang mga mata kay Guning nang may determinasyon. Si Guning ay muling naantig kay Leng Xiaoteng.
Binili ni Leng Xiaoteng ang pares ng mga pendant na nagkakahalaga ng mahigit 10 milyong yuan dahil lang sa ito ay nakatayo para sa mabuting hangarin ng walang hanggang pag-ibig. Ibinigay niya ang pendant ng Phoenix sa kanya, at itinago ang Dragon pendant sa kanyang sarili. Mga ad ng Pub Future. Ang Reg Along iyon ay mas mapanghikayat kaysa sa mga sweet nothings. Sa pagtingin kay Leng Xiaoteng, naunawaan ni Guning na hindi na niya ito mapapahintay pa. Hindi siya magiging secure. Kaya naman, naglakad si Guning papunta kay Leng Xiaoteng, nakatayo sa kanyang mga daliri upang halikan ang kanyang mga labi. N0V3LB1N ang unang plataporma na naglalahad ng kabanatang ito. Hindi inaasahan ni Leng Xiaoteng na gagawin iyon ni Guning. Nang maglapat ang mga labi nito sa kanya, humigpit ang katawan nito, at nablangko ang isip. Nakaramdam ito ng init, at bahagyang basa, at ang kamangha-manghang pakiramdam ay gumalaw na parang kidlat sa kanyang katawan. Pakiramdam niya ay nasa langit siya. Nasa restaurant pa rin sila, kaya nanatili lang ang labi ni Guning sa labi niya ng ilang segundo. Nang makitang tulala si Leng Xiaoteng, parang natatawa si Guning, ngunit nakaramdam din siya ng hiya. Iyan ang sagot ko, sabi ni Guning bago siya tumakas. Hindi nabawi ni Leng Xiaoteng ang kanyang isip hanggang sa wala na siya. Bagamat namumula ang mukha niya dahil sa biglaang halik, at mabilis ang tibok ng puso niya, kinikilig siya. She kissed him as the answer, which means that she said yes to him. Kahit na nakatakbo na siya ng malayo sa restaurant, namumula pa rin si Guning. Pagkatapos ay nagpalit siya ng damit at nagmukhang mature na babae. Nagtungo siya sa Yongle Club pagkatapos. Ang Yongle Club ay isang high-end na entertainment place sa CTG. Ang mga bisita dito ay mayaman o mga awtoridad, dahil hindi kayang bayaran ng mga karaniwang tao ang bill. Dumating si Guning sa Yongle Club noong 9 p.m. Wala siyang ideya kung nandito si Li Zenzhen o wala, ngunit alam niya ang numero ng pribadong silid, kaya dumiretso siya dito gamit ang kanyang jade eyes para makita kung nasa loob si Li Zenzhen. Madilim ang ilaw sa pribadong silid. May malambot na musikang tumutugtog sa katamtamang volume. Napansin ni Guning na nakaupo na si Sujing at ang kanyang kasintahan kasama ang isa pang lalaki. Tumayo si Sujing, naglakad papunta sa banyo. Samantala, si Lin Wenkong, ang kasintahan ni Sujing, ay agad na naglabas ng isang maliit na pakete ng papel, at ibinigay ito sa isa pang lalaki. Kahit na hindi mo makuha ang puso ni Lin Zenzhen, maaari mo munang makuha ang kanyang katawan. Kumuha ng video nito. Hindi siya mangangahas na kasuhan ka. Si Yuan Senador, na siyang binanggit ni Sujing kanina, ay nagsuot ng masamang ekspresyon. Alam kong hindi siya papayag na maging babae ako. At alam ko rin na interesado ka rin sa kanya. Bakit hindi tayo maglalaro mamaya? Kung gusto mo lang makipaglaro sa kanya, syempre payag ako. Si Lin Wenkong ay nagsuot din ng matako na ekspresyon. Sa katunayan, noon pa man ay gusto na niyang makasama si Li Zenzhen. Mga ad ng Pub Future. Hindi malakas ang musika sa loob, kaya narinig ni Guning ang karamihan ng kanilang usapan sa kanyang matinding pandinig. Matapos marinig ang kanilang plano, nasiyahan si Guning. Talagang nagkaroon siya ng parehong ideya na bayaran si Li Zenzhen, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, may gumawa nito para sa kanya ngayon. Nagpa siya si Guning na maging isang manonood. Kung ang kanilang pamamaraan ay hindi gumana ng maayos, siya ay tutulong. Nag-order siya ng isang silid na katabi ng isang ito, umiinom ng isang baso ng red wine, naghihintay sa susunod na mangyayari. Dumating si Li Zenzhen pagkatapos na maupo si Guning sa malapit na pribadong silid. Sa katunayan, ayaw sumama ni Li Zenzhen, ngunit hindi siya pinansin ni Qin Yifan buong araw. Gusto niyang magpahinga sa pamamagitan ng pag-inom. Nag-iinuman ang apat habang nagkukwentuhan. Ni Lin Wenkong o Yuan Senador ay hindi nagpakita ng anumang pahiwatig ng maling pag-uugali. Para silang matalik na magkaibigan, nagsasama-sama sa pagkakaisa. Bumalik si Leng Xiaoteng sa kanyang silid sa hotel. Hindi niya maiwasang isipin ang halik. Parang isang panaginip ang nangyari.
Noong medyo lasing sina Su Jing at Li Zenzhen, lihim na inilagay ni na Yuan Senador at Lin Wenkong ang gamot sa kanilang baso ng alak, at pinainom sila nito. Hindi nagtagal, nawalan ng malay sina Su Jing at Li Zenzhen. Bahagya silang itinulak ni na Yuan Senador at Lin Wenkong para tingnan kung nawalan na ba talaga sila ng malay. Nang makitang hindi sila gumagalaw, umakyat si Yuan Senador sa Li Zenzhen nang walang pagkaantala, tulad ng isang gutom na lobo. He crazily kissed her face, at ang mga kamay nito ay marahas na gumagalaw sa katawan niya. Nakaon na siya. Gayunpaman, sa loob ng ilang segundo, pinigilan siya ni Lin Wenkong. Bakit ka nagmamadali? Baka ma-discover tayo dito, kaya mas mabuting umalis na tayo. Bagamat nag-aatubili si Yuan Senador na tanggalin ang kanyang mga kamay, alam niyang hindi ito ang tamang lugar. Kaya't inihiga ni na Lin Wenkong at Yuan Senador sina Su Jing at Li Zenzhen sa kanilang likuran, at umalis. Agad na tumayo si Guning kasunod sa kanila. Madalas silang pumunta dito, at pamilyar sa mga waiter dito. Alam ng lahat ng trabahador na magkaibigan sila, kaya walang pumihil sa kanila. Akala ng lahat ay lasing lang sina Su Jing at Li Zenzhen. Binuhat ni na Lin Wenkong at Yuan Senador sina Su Jing at Li Zenzhen papunta sa parking lot, pinaalis. Agad na sumakay si Guning ng taxi at sinabihan ang driver na sundan ang kanilang sasakyan. Miss, bakit gusto mong sundan ang sasakyan? Tanong ng driver. Ayaw niyang masangkot sa anumang gulo. Sa pagharap sa pag-aalala ng driver. Nagpanggap si Guning na nalulungkot siya, nagalit na sinabi, niloko ako ng aking kasintahan, at kailangan kong kumuha ng mga larawan bilang patunay na iwan siya. Mahusay na kumilos si Guning, at agad na naniwala ang driver sa kanya. Binilisan niya ang takbo, sinundan ang sasakyan ng walang pag-aalinlangan, at inaliw pa niya si Guning. Miss, hindi naman siguro masama na nalaman mo ito bago ka ikasal. Maaari mo siyang itapon ngayong nalaman mong hindi siya tapat. Kung ginawa niya ito sa iyong kasal pagkatapos mong magkaroon ng mga anak, ikaw ay nasa isang masakit na problema. Kabanata 204. Mahigpit na sinundan ng taxi ang sasakyan ni Lin Wenkong. Sa pagkamangha ni Guning, nagmaneho sila patungo sa Clean Water Blue Sky. Napakaraming coincidences ngayon. Siyempre, masaya si Guning na malaman iyon. Iniligtas siya nito ng maraming problema. Pumasok ang kanilang sasakyan sa Clean Water Blue Sky. Agad na bumaba si Guning sa taxi, humakbang papunta sa Clean Water Blue Sky. Nang makitang gumamit si Guning ng susi sa pagbukas ng gate. Hindi napigilan ng taxi driver na isipin sa sarili na ang kanyang mapapangasawa ay isang masamang lalaki na nagdala pa ng kanyang may bahay sa bahay. Bilang isang lalaki, ang driver ng taxi ay minsan ay nasa sabik din ng iba pang mga babae, ngunit hindi siya nakagawa ng anumang bagay upang saktan ang kanyang pamilya. Siya ay isang tao ng mga prinsipyo. Sinundan sila ni Guning sa mga villa sa gitna ng Clean Water Blue Sky. Mayroong bilog ng matataas na gusali sa panlabas na gilid ng Clean Water Blue Sky na may humigit kumulang 20 villa sa gitna. Huminto ang sasakyan ni Lin Wenkong sa garahe sa unang palapag ng No. 08 villa bago nila dinala sina Su Jing at Li Zenzhen sa loob. Iniwasan ni Guning ang mga surveillance camera at dumulas sa loob. Ginamit niya ang kanyang jade eyes, nakitang inilagay ni Lin Wenkong si Su Jing sa isang sofa sa sala bago niya sinundan si Yuan Senador, na nasa likod ni Li Zenzhen, sa master bedroom sa itaas. Tiningnan ni Guning ang posisyon ng master bedroom, pagkatapos ay umakyat sa balkonahe nito. Mga ad ng pub future. Walang ideya sina Lin Wenkong at Yuan Senador na may sumusubaybay sa kanilang pag-uugali. Hindi man lang sila nag-abalang isara ang mga kurtina. Ipakuha mo sa kanya ito. Mas magiging nakakatawa. Naglabas si Lin Wenkong ng isa pang pakete, iniabot ito kay Yuan Senador. Napangiti si Yuan Senador. Alam niya kung ano iyon nang hindi nagtatanong. Kinuha niya ito at inilagay sa tubig, habang si Lin Wenkong ay nag-set up ng camera. Hindi nagtagal, bumalik si Yuan Senador at pinilit si Li Zenzhen na wala pang malay na inumin ang tubig.
Hindi nagtagal ay nag-react si Lee Zenzhen. Pakiramdam niya ay nilalagnat siya at sobrang init ng kanyang katawan, patuloy niyang pinupunit ang kanyang damit. Si Yuan Senador ay hindi na makapaghintay ng isang segundo, tumalon sa katawan ni Lee Zenzhen, na sinundan ni Lin Wenkong. Nagsimula silang magkaroon ng sexual threesome. Naghintay si Guning sa tabi pagkatapos may set up ang kanyang camera. Hindi niya nakita ang mga ito na ginagawa iyon ng sarili niyang mga mata. Sobrang nakakahiya kung gagawin niya iyon. Kahit na ang kanilang mga daing ng sexual na kasiyahan ay nagpahiya kay Guning ng husto. Hindi niya kinaya. Ang mga galaw ni Yuan Senador ay marahas ng walang anumang kabaitan. Gayunpaman, sinabi sa akin ni Su Jing na si Lee Zenzhen ay may gusto sa lalaking tinatawag na Qin Yifan mula noong siya ay isang babae, at naisip ko na si Lee Zenzhen ay mananatiling birhen para sa lalaki. Sa hindi inaasahan, takot din siya sa kalungkutan. Sarcastic na sabi ni Yuan Senador. Bahagya siyang nadismaya na si Lee Zenzhen ay hindi birhen, ngunit hindi niya ito masyadong pinapansin. Hindi naman babae si Lee Zenzhen. Siya ay nasa kalagitnaan ng 20s, at karaniwan na siya ay nagkaroon ng ilang sexual na karanasan. Si Lee Zenzhen ay nanatili sa ibang bansa ng ilang taon. Walang nakakaalam kung ilang lalaki siya. Hoy, maluwag ba? Nabalitaan ko na malalaki ang D*6 ng mga dayuhan, biro ni Lin Wenkong habang brutal niyang hinihimas ang dibdib ni Lee Zenzhen. Hindi naman maliit ang akin, sabi ni Yuan Senador. Ayaw na ni Guning na marinig pa silang nag-uusap. Inimpake niya ang kanyang camera, nag-iwan ng bag doon at umalis. Ang isang video ng ilang minuto ay sapat na, at iniwan niya ang bag upang i-record kung ano ang susunod na mangyayari. Sa tulong ng kanyang telepathic eye space, nagligpit siya ng maraming kapaki-pakinabang na tool, tulad ng camera, bag, kutsilyo, baril, laptop at iba pa. Nasa kamay ni Guning ang video, ngunit hindi niya ito planong ilantad. Sa halip, gusto niyang maghintay at makita kung paano sila maghihiganti sa isa't isa. Pagkatapos ng nangyari ngayong gabi, hindi na nag-abala si Guning na personal na harapin si Lee Zenzhen. Mga ad ng Pub Future. Kinailangan ni Lee Zenzhen na sumuko sa ilalim ng banta ni Lin Wenkong at Yuan Senador at patuloy na magkaroon ng gayong amoral na pakikipagtalik sa kanilang dalawa. O kinasuhan niya sila, ngunit kailangang kilalanin bilang biktima ng panggagahasa mula ngayon. At saka, hindi magiging madali na kasuhan ang dalawang lalaki. Hindi bihira na ang mga babae ay nagkaroon ng sexual na karanasan bago siya ikasal ngayon, ngunit ang isang sexual na tatlong bagay ay ganap na naiiba. Ito ay isang iskandalo at isang kahihiyan na hindi niya maalis dahil sa video. Ano man ang sumunod na nangyari, si Lee Zenzhen ay napahamak na mamuhay ng mahirap sa hinaharap. Naiinis pa rin si Guning pagkatapos niyang bumalik sa kanyang apartment, dahil naririnig niya ang mga hilanghing at ang kanilang usapan sa pamamagitan ng kanyang earphone habang nasa daan. Bakit hindi rin natin iakyat si Su Jing dito? Wala ka namang pakialam sa kanya, sabi ni Yuan Senador. Bilang matalik na kaibigan ni Lin Wenkong, alam niya ito ng malinaw. Ang tunay na pag-ibig ay isang umutot lamang sa kanilang mga mata. Naglaro lang sila, at pinabayaan kung sino man ang nakasama nila. Haha, walang problema. Sapat na ako, at matagal ko nang gustong magpalat ng bagong babae, maaliwalas na sabi ni Lin Wenkong. Hindi siya loyal gaya ng inaakala niya. Habang kasama niya si Su Jing. Patuloy siyang nakikipagtalik sa ibang babae gaya ng dati, ngunit mahusay siyang magtago at magsinungaling, kaya walang ideya si Su Jing kung ano ang ginagawa niya sa likod niya. Naniwala pa nga siya na mahal siya nito. Sa katunayan, wala talagang maaasahang mayamang tagapagmana. Sa loob ng ilang minuto, narinig ni Guning ang hilanghing ng 4 na tao. Kumikilos ang kanyang tiyan, ngunit kailangan niyang patuloy na makinig para malaman ang susunod na nangyari. Nagpadala ng mensahe si Guning kay Leng Xiaoteng sa sandaling bumalik siya. Sinabi niya sa kanya na katatapos lang niya sa kanyang negosyo. Sumagot si Leng Xiaoteng sa 1 segundo. Iyan ay magandang malaman. Hawak niya siguro ang phone niya,
magdamag na naghihintay ng mensahe nito. Ang debut release ay naganap sa N of 3 Elbin. Sa katunayan, hawak ni Leng Xiaoteng ang kanyang telepono sa kanyang mga kamay, naghihintay ng mensahe o tawag ni Guning. Sinabi sa kanya ni Guning na may haharapin siya, kaya hindi siya lang ahas na abalahin siya. Isa pa, wala pa rin siyang ideya kung paano siya haharapin pagkatapos ng halik. Nang halos 12 AM na, hindi na sila nagte-text sa isa't isa, at napagkasundoan na magkita bukas, ngunit si Leng Xiaoteng ay nanatiling gising muli buong gabi. Natapos din sina Lin Wenkong at Yuan Senador bandang 1 AM. Kailangang aminin ni Guning na sila ay talagang puno ng lakas. Kinabukasan, bumalik si Guning sa kanyang apartment pagkatapos ng kanyang morning run. Isinuot niya ang earphone na konektado sa bag bago nagpalit ng damit. Sa villa. Sa isang malaking kwarto. Nagkaroon ng gulo na tila iniwan ng marahas na pagtatalik noong nakaraang gabi. Kabanata 205. Nang sa wakas ay imulat ni Li Zenzhen ang kanyang mga mata, siya ay tulala pa rin at sa sobrang sakit. Unti-unting lumino ang kanyang paningin, ngunit nang makilala niya ang mga mukha sa kanyang mga mata, nanginginig siya sa gulat. She checked herself, but only found out na halos nakahubad na siya sa ere, black and blue. Natigilan si Li Zenzhen. Ano ang nangyari? Ano ang nangyari? Ano ang nangyari? Ano ang nangyari? Makalipas ang ilang segundo, napasigaw si Li Zenzhen sa takot. Napaupo siya bigla, napagtanto kung ano ang nangyari sa kanya. Bakit? Paano ito posible? Ang sigaw ni Li Zenzhen ang gumising sa lahat ng nasa kama. Si Lin Wenkong at Yuan Senador ay tila kalmado, ngunit si Su Jing ay natulala gaya ni Li Zenzhen. Kung sila lang ni Lin Wenkong ang nasa kama, normal lang, pero bakit nasa kama rin sina Li Zenzhen at Yuan Senador? Mga ad ng Pub Future. Tayo ba? Isang kakilakilabot na katotohanan ang bumungad kay Su Jing. Hindi, imposible. Patuloy na kinukumbinsi ni Su Jing ang kanyang sarili na hindi ito totoo. Anong nagyari? Galit na tanong ni Li Zenzhen. Halos gusto na niyang patayin ang mga ito. Ano pa sa tingin mo ang nangyari? Lasing na kaming lahat kagabi, kaya nag-sex kami, maaliwalas na sabi ni Yuan Senador, parang par for the course. Sa katunayan, ito ay par para sa kurso sa kanya. Karaniwan, gagastos siya ng kaunting pera o magsasabi ng ilang matamis na bagay para makapaghiga, ngunit sa pagharap kay Li Zenzhen, kailangan niyang gumamit ng mga espesyal na kasanayan. Hindi naman ako lasing. Pinagdroga mo ba kami? Pinandilatan ni Li Zenzhen si Yuan Senador, tinanong siya. Hindi siya pipi at alam niya kung gaano karami ang maiinom niya. Medyo nahihilo siya kagabi, pero hindi lasing. Ang tanging posibilidad ay nadroga siya. Alam ni Li Zenzhen na si Yuan Senador ay isang playboy na mabilis na binago ang mga babaeng nasa tabi niya nang walang pag-iisip. Karaniwan na sa kanya ang pagdodroga sa isang babae para manligaw. Matagal na siyang hinabol ni Yuan Senador, pero hindi niya tinanggap kaya malamang nadroga siya dahil sa galit. Malinaw na alam ito ni Li Zenzhen. Ano? Nadroga tayo. Sa oras na iyon, sa wakas ay napagtanto ni Su Jing ang nangyari. Tumingin siya kay Lin Wenkong, tinanong siya, ano ang nangyayari dito? Hindi man lang nag-abalang itago ni Lin Wenkong at Yuan Senador ang katotohanan, kaya umamin sila. Tama, nainom namin ang iyong mga inumin kagabi, at lahat kami ay nagmahalan sa 4. Baliw ka. Itinaas ni Li Zenzhen ang kanyang kamay para sampilan si Yuan Senador, ngunit napigilan niya ito at hinawakan nito bago bumagsak ang kamay nito sa mukha nito. Tumingin si Yuan Senador kay Li Zenzhen ng may pang-aalipusta, nanunuya, gusto mo ba akong saktan? Mga ad ng Pub Future. Lin Wenkong, bakit mo ginawa iyon? Tanong ni Su Jing sa sakit at galit. Su Jing, naisip mo ba talaga na mahal kita? Isa ka lang hindi mahirap na babae mula sa isang halos mayaman na pamilya. Ilusyon mo lang na pwede mo akong pakasalan. Kung hindi ka lang sexy at magaling sa kama, itinapon na kita. Gayunpaman,
mayroon na akong sapat, at oras na para magpalat ng bagong babae. Kung gusto mong manatili sa tabi ko. Kailangan kong pag-isipan ito, ngini siya ni Lin Wenkong. Tiningnan niya si Sujing na parang isa itong laruan na maaaring palitan. Ikaw, nena si Sujing at napaluha. Akala niya ay natagpuan na niya ang kanyang true love. Naisip niya na mahal siya ni Lin Wenkong tulad ng pagmamahal niya sa kanya. Sa kanyang pagtataka, isa lang itong sexing laruan sa kanya. Yuan Senador, kakasuhan kita. Umuungol si Li Zenzhen sa galit. Magaling. Aidmande mo ako ngayon. Gayunpaman, kung maglakas loob kang aidmande kami, i-upload ko sa internet ang video ng aming marahas na pag-iibigan na 4. Sikat ka na noon, pagbabanta ni Yuan Senador. Parang hindi naman siya natakot. Ano? Kumuha ka ng video. Nang marinig iyon, pareho sina Li Zenzhen at Sujing ay nairita at nabigla. Oo, kinunan namin ito ng video. Li Zenzhen, kung patuloy kang nakikipaglaro sa amin, maaari naming ilihim ito, at maaari mong patuloy na habulin si Qin Yifan. Kahit na pwede mo siyang pakasalan in the future, hindi naman kami magsasali. Gayunpaman, kung gusto mong sirain ang iyong reputasyon, aidmande kami ayon sa gusto mo. At sabihin ko sa iyo, mayroon akong video bilang patunay. Parang hindi kayo napipilitin sa video. Ngumisi si Yuan Senador. Hindi siya natatakot na aidmande sila ni Li Zenzhen. Ikaw, walang ideya sina Li Zenzhen at Sujing kung ano ang gagawin ngayon. Biglang lumuha si Li Zenzhen. Lin Wenkong, bakit? Bakit mo ginawa sa akin ito? Kung hindi mo ako gusto, pwede mo akong pansinin, pero bakit kailangan mo pa akong paglaruan? Muntik nang masira si Sujing. Napakasakit na ipagkanulo at masaktan ng taong mahal mo. Hindi ko tatanggihan ang isang babaeng humahabol sa akin, sabi ni Lin Wenkong. Wala siyang pakialam na nasasaktan si Sujing ngayon. N0V3LB1N ang unang plataporma na naglalahad ng kabanatang ito. Sa katunayan, hinabol ni Sujing si Lin Wenkong sa sarili niyang inisyatiba. Kahit na seryoso ang pakikitungo niya sa kanya, nagkamali siya ng pagpili. Siya ay tiyak na matatalo sa harap ng isang sanay na playboy. Alam na si Li Zenzhen ay naipit sa kanyang bangungot, si Guning ay nasa mabuting kalagayan. Noong 8 AM, tinawagan ni An Guangyao si Guning, at sinabi sa kanya na nasa airport na sila. 8 silang lahat, kasama ang kanyang sarili, isang abogado at isang financial worker. Agad na tinawagan ni Guning si Ding Peiwei. Sinabi sa kanya ni Ding Peiwei na maayos ang lahat, at naghihintay sila sa kanila. Matapos matanggap ang tawag ni Guning, naramdaman ni Ding Peiwei na nagiging realidad na ito ngayon. At lahat ng kanyang mga kapitbahay ay nakaka-relax, ngunit ang deal ay hindi pa naayos, kaya hindi sila ganap na ligtas. Pagkatapos ay tinawagan ni Guning si Leng Xiaoteng bandang 9 AM at sabay silang tumungo sa airport.